last time pinag-usapan natin, ginawa natin content itong link kung bakit ayaw ni Facebook ni Meta na merong link sa ating mga caption. So pinaliwanag natin step by step, meron tatlong dahilan at nagawa natin content yan. So dahil doon sa post na yon, sa content na yon, meron na namang isang katanungan, isang follower natin. Mamaya i-plus natin yung tanong ng follower natin kung anong gusto niyang malaman. So bago tayo magpatuloy, baka meron na naman magtatanong kung ano ba talaga ang links. Ito yung papaliwanag din natin guys. Nasa ganon, baka meron magtanong, at least advance tayo. Ito, ang kahulugan ng link o mas kilala sa tawag na hyperlink ay isang salita o grupo ng mga salita na kapag pinindot ng user o viewer ay maaari siyang mapunta sa isang website o page. Kadalasan ang link o hyperlink ay ginagamitan ng tag sa HTML o hypermark language na ginagamit upang makabuo o makagawa ng links. So yan ang ibig sabihin pala ng links guys. So nabasa ko rin to at nag-research ako. Ganun pala, kailangan talagang unawain natin. Kaya pala ayaw talaga ni Meta, ni Facebook na mayroong link sa ating mga caption. Kasi nga yung mga viewers natin, halimbawa nagpipindot doon, hindi sila nakapokus na sa ating content. Kapag na-click na yung mga links na yon, mapupunta sila sa ibang website. So mawawala yung focus nila sa ating mga content. Okay guys, tuloy na tayo. Ito na yung katanungan ng isa nating followers. Welcome na naman sa ating tanong mo, sagot ko. Ito na yung tanong niya. Sir Idol, paano kung aksidente nating malagyan ng link ang ating caption? Pwede pa bang mabago? At ang sagot ko dyan is yes, pwede. Sa pamamagitan ng edit. Edit natin yung content natin, yung caption natin. Ito itandaan nyo guys tips ko lang kapag naggumawa tayo ng captions, once na meron tayong nalagay na tooldoc, so dyan magkakaroon ng mga link dahil sa tooldoc na yan, na-experience ko na yan, at ito ipapakita natin sa ganun ang gawin nyo kapag meron kayong nalagay na tooldoc sa inyong caption, makabuo talaga ng link yan. So dapat natin ingatan pag lalagay ng caption, huwag na tayong gumamit ng tooldoc. Gumamit na lang tayo yung tawag yun, kama ba yung tawag nun? Huwag tayo gumamit ng tooldoc dahil possible talaga na magkakaroon ng link. So ito video na to, sundan nyo lang dahil ipaliwanag ko rin sa inyo, meron akong na-upload na content na nagkakaroon ng link dahil sa tooldoc na yan. Sundan nyo lang guys ito. Okay guys, punta lang tayo sa ating mga Facebook account. Click natin si Facebook, then mapupunta tayo sa ating account. At dito, makikita natin ang ating mga upload. So, i-check natin yung mga upload natin, yung mga bagong upload natin, kung meron bang nakalagay na link. Itong sa akin is example lang ito, nang sa ganun, meron kay idea kung paano, kung anong dapat gawin kapag meron tayong ano. Ito ay makikita nyo may nakalagay link dahil yan sa tooldoc dahil di maiwasan talaga minsan malagyan natin tooldoc, kaya nagkakaroon ng link yan, so bawal yan. So gawin natin, i-hit lang natin, click yung tatlong dot dyan, then punta tayo sa edit. So alisin lang natin yung tooldoc, palitan natin yung comma. So ganyan. Pagkatapos nyan, click the save. Tapos i-check natin kung meron pa bang link. Ito yung pinakaayaw ni Facebook, ni Meta, yung may link. So ayan, meron pa siyang link guys, di ba? So tingnan natin pinaka-update natin, yung na-edit na natin. Balik tayo doon sa ating pinaka wall. So check natin ulit kung meron pa ba yung link. Ito yung bago nating update na edit na natin. So ito guys, okay, wala na. Ayan, malinaw na, wala lang link. So good na yan kay Meta. Ibig sabihin, wala tayong link na nilalagay dyan. Minsan talaga di natin maiwasan yung aksidente, may maklik tayo na tooldoc. Okay? Okay guys, sana nasundan nyo ang aking tutorials, at doon sa nagtatanong, sana nasundan mo sir. Ganun lang gagawin natin. Pinaka the best, mas better after natin mag-upload ng mga content natin, i-check natin sa ating wall kung meron ba itong link o wala. So kung wala, good. Kung meron, alam niyo na kung paano gagawin. I-click mo lang yung edit, then alisin mo yung tooldoc nang sa ganon mawala yung link.
Dahil si Meta, si Facebook, ayaw talaga ng link dahil pinapaliwanag ko na yan kung anong dahilan. Dahil nga mapupunta yung viewers, di na makapokus doon sa ating mga content, mapupunta na sila sa ibang website. So yan lang naman share ko sa inyo guys. Maraming salamat sa inyong tiwala o panonood. Kung nakatulong ito sa inyong video at kung may nakuha kang kaalaman, pwede mo itong share sa iba para sa ganon malalaman din ng kapwa natin CC, content creator. At kung sa tingin mo hindi man ito nakatulong, walang problema, wag mo nang i-share. Thank you for watching. Have a good day. Then, lagi kong sinasabi palagi, laging tandaan, lamang ang may alam.